35 gulang na si Kulas. At kung may isang bagay na sigurado siya sa buhay, iyon ay hindi siya ang uri ng lalaki na pinapangarap ng sino man. Hindi siya gwapo, hindi rin pangit, sakto lang. Ang balat niya ay sunog sa araw, ang mga kamay ay magaspang, at ang likod ay bahagyang nakayuko dahil sa mga taon ng pagbubuhat ng timba at pagwawalis ng sahig. Sa isang malaking kumpanya sa lungsod siya nagtatrabaho. Isang gusaling salamin na tila ba sinasalamin ng lahat ng pangarap na hindi niya naaabot. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, naroon na siya. Tahimik niyang binubuksan ng utility room, inilalabas ang walis at map, at sinisimula ng ritual na halos kasing tanda na ng sarili niyang buhay. Hindi siya napapansin at sanay na siya roon. Ang mga empleyato'y dumaraan lamang. May kausap sa telepono, may dalang kape, may iniisip na meeting. Kapag may nadumihang sahig, saka lang siya tatawagin. Kapag malinis na ulit, babalik siya sa pagiging mag-isa. Hanggang isang araw, may dumating. Unang beses niyang nakita si Ma'am Jenin sa pasilyo ng ikalawang palapag. Nakasuot ito ng simpleng blouse at slacks, ngunit may kakaibang dating. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa paraan ng paglakad nito. Hindi nagmamadali, hindi rin nagmamataas. Isa itong incheck, payat, maputi, chinita ang mga mata, at kapag ngumiti, parang biglang lumiliwanag ang paligid. Good morning po. Bati ni Kulas, halos pabulong. Tumigil si Jenin, tumingin sa kanya, at ngumiti rin. Good morning din, kuya. Kuya, isang salita lang, ngunit para kay Kulas, parang may humaplos sa matagal ng tuyong puso niya. Mula noon, naging parte na ng araw niya ang presensya ni Jenin. Hindi niya alam kung anong eksaktong posisyon nito. Alam lang niya na may otoridad. Ngunit hindi kailanman naramdaman ni Kulas ang takot na madalas niyang maramdaman sa ibang may katungkulan sa kumpanya. Hindi ito naninigaw, hindi naguutos na parang alipin ang kausap. Kapag may kalat, siya pa ang humihingi ng paumanhin. Pasensya na ha, Kuya Kulas. Natapakan ko eh. At doon, nagsimulang mahulog si Kulas. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang unti-unting pagpatak ng tubig sa bato. Hindi niya sinasadya, pero lagi niyang nililinis ang pasilyong dinaraanan ni Jenin. Doon siya madalas makita. Nakayuko, nagwawalis, pero ang mga mata ay palihim na sumusulyap. Hindi bastos ang tingin niya, wala iyong pagnanasa, isa iyong paghanga, parang pagtingin sa bituin na alam mong hindi mo maaabot. Kapag dumaraan si Jenin, palagi siyang bumabati at palagi rin siyang sinasagot nito. Salamat ha, ang linis lagi dito. Sabi nito minsan. Ngumiti lang si Kulas. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa loob-loob niya, sapat na ang mapansin siya ng babaeng hinahangaan niya. Hindi niya alam na matagal na rin pala siyang napapansin ni Jenin. Isang tanghali, habang kumakain si Kulas ng baon niyang kanin at itlog sa loob ng utility room, biglang may kumatok. Kuya Kulas? Halos mabulunan siya. Si Jenin yun. Dito ka pala kumakain. Bakit hindi ka sumasabay sa iba? Sabi nito na nakangiti. Mas tahimik po kasi rito eh. Sandaling natahimik si Jenin, saka muling nagsalita. Kung ganun, samahan mo naman ako ngayon. Kain tayo sa labas. Parang huminto ang mundo ni Kulas. Isang janitor,
niyayayang kumain sa labas ng isang area manager. Ngunit tumango lang siya at doon nagsimula ang kwentuhan tungkol sa buhay, sa pamilya, sa mga pangarap na binitawan at pinilit pang hawakan. Hindi siya kinutya ni Janine. Hindi siya tinanong kung bakit hanggang janitor lang siya. Sa halip, tinanong siya kung masaya ba siya. At sa unang pagkakataon ng buhay niya, may taong nagtanong nun. Naging madalas ang kanilang pagkain sa labas. Kape tuwing hapon. Minsan, hapunan kapag gabi na. Unti-unting nabura ang pagitan ng kanilang mga mundo. Si Janine ay may lihim, may bigat sa mga mata, may kalungkutan sa ngiti. At si Kulas, bagamat tahimik, ay marunong makinig. Hindi lahat ng mayaman ay masaya, sambit ni Janine minsan. Hindi nagtanong si Kulas, pero taimtim siyang nakinig. At doon nahulog si Janine sa katahimikang hindi mapanghusga. Isang gabi, umamin si Janine. Kuya Kulas, gusto kita. Nanlambot ang tuhod niya. Ma'am, janitor lang po ako eh. Ngumiti si Janine. At tao ka, yun ang mahalaga, di ba? At sa sandaling yun, hindi na siya basta janitor lang. Isa na siyang nilalang na may tumatangi. Isinama siya ni Janine sa probinsya nito. Ang biyahe patungong probinsya ni Ma'am Janine ay tumagal ng mahigit 6 na oras. Mula sa ingay ng syudad, unti-unting napalitan ng katahimikan ng paligid. Palayan, kakahuyan, at mga baryong tila hindi ginagalaw ng panahon. Tahimik si Kulas sa buong biyahe. Si Janine naman ay nakatanaw sa bintana, tila may iniisip na mabigat. Pagdating natin doon, huwag kang mabibigla kung kakaiba ang mga tao ha. Biglang sambit ni Janine. Napatingin si Kulas. Kakaiba? Paano? Ngumiti si Janine, ngunit may lungkot sa mga mata. Makikita mo rin. Pagdating nila, bumungad ang isang malaking bahay. Hindi simpleng bahay yon, kundi isang mansyon na yari sa kahoy at bato. Napapalibutan ng matatandang puno na parang mga bantay. Tahimik ang paligid, walang ingay ng kuliglig, walang tahol ng mga aso, walang mga bata. Parang pinigil ang hininga ng buong lugar na yon. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nakaramdam si Kulas ng bigat sa dibdib. Parang may mga matang nakamasid mula sa ilalim ng mga puno. Isa-isang lumabas ang mga kamag-anak ni Janine. Ngumiti sila, ngunit ang mga ngiti ay hindi umaabot sa mata. Siya ba? Bulong ng isang babae sa gilid. Ang payat, sagot ng isa. Tatagal kaya? Hindi alam ni Kulas kung narinig niya talaga ang mga yon o guni-guni lamang. Sa unang hapunan pa lang, napansin ni Kulas ang mga kakaibang bagay. Walang bawang sa kusina, walang asin sa hapag, walang salamin kahit sa banyo. Kapag may natapong sabaw sa mesa, hindi nila nililinis agad. Parang ayaw nilang may matang tumingin sa refleksyon noon. Ganito ba talaga rito? Tanong ni Kulas kay Janine nang sila'y magkasarili sandali. Oo, matagal na. Sagot naman ito. Sa gabi, hindi siya makatulog. May naririnig siyang mga yabag sa bubong. Parang mga paang sanay sa paggapang. Minsan, sumilip siya sa bintana. May mga aninong dumaraan sa bakuran. Mahahaba, payat, at tila lumulutang. Kinabukasan, tila wala namang nangyari. Ang pamilya ay maamong kumilos, magalang makipag-usap, at tila walang bakas ng mga kababalaghan kagabi. Ngunit ang mga mata nila
hindi natutulog. Isang gabi, tinawag si Kulas ng ama ni Jenin. "Sumama ka," sabi nito, walang emosyon ng boses. Dinala siya sa isang malawak na buluwagan sa likod ng bahay. May mga sulo sa gilid at sa gitna ay isang mahabang mesa. Naroon ang buong angkan. Lahat nakatingin sa kanya. Tahimik, mabigat, nakakapanikip ng dibdib. "Alam mo ba kung bakit ka narito?" tanong ng ama ni Jenin. Umiling lamang si Kulas. "Kami ay hindi karaniwang tao. Kami ay mga aswang," sabi pa nito. Parang bumagal ang pag-ikot ng mundo. "Ang buhay namin ay pinapahaba sa pamamagitan ng karne ng tao. At ikaw ang napili," patuloy ng ama. Nakita ni Kulas si Jenin, nakaluhod sa gilid, umiiyak, nanginginig. "Para humaba pa ang buhay ng anak ko, kailangan ka naming ialay at gawin naming pagkain." Tahimik ang loob ni Kulas. Walang sigaw, walang pagmamakaawa. Takot siya, oo. Ngunit higit doon, may pag-unawa. Lumapit si Kulas kay Jenin. "Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kalagayang to. Janitor lang naman ako eh. Walang lakas, walang yaman." Mahina niyang sabi. Tumingin siya sa ama ni Jenin. "Pero kung ang buhay ko ang kapalit para manatili ang buhay niya, pumapayag po ako." Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Hindi siya humingi ng awa. Hindi siya nagtangkang tumakas. Tinanggap niya ang kapalaran. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang tao na piniling gawing sakripisyo ang sarili para sa babaeng kanyang pinakamamahal. Si Jenin ay biglang humagulgol. Hindi ko naman gusto to eh," sigaw niya. Ngunit ngumiti lamang si Kulas sa kanya. "Hindi lahat ng pagmamahal ay nasusuklian ng masayang hinaharap. Tanggap ko yun. Kung ito ang nakatadhana sa akin, ayos lang talaga." Biglang tumawa ang ama ni Jenin. Isang malakas, malalim, at nakakatakot na halakhak. Sumunod ang buong angkan. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong buluwagan. Parang lindol na dumadagungdong. Nanlaki ang mga mata ni Kulas. "Nakapasa siya, anak," sambit ng ama ni Jenin. "Simula ngayon, parte na siya ng pamilya." Tumigil ang tawanan nang itaas ng ama ang kanang kamay nito. "Hindi ka naman namin kakainin eh. Sinubok ka lang namin. Kung totoo bang mahal mo tong anak namin," sabi pa nito kay Kulas. Ipinanganak si Jenin sa angkan ng aswang. Ngunit pinili niyang huwag siyang gawing halimaw. Ang tanging kondisyon, makahanap siya ng lalaking tatanggap sa kanya at handang magsakripisyo. At si Kulas ang unang hindi umatras sa kabila ng kakaharaping panganib, alang-alang kay Jenin. Isinalaysay ng ama ang buong katotohanan. Maraming lalaking dumaan sa buhay ni Jenin. Mayaman, gwapo, makapangyarihan. Ngunit nang makita ang kanilang sikreto, nagsitakbuhan ang mga yon. At si Kulas lang ang nanatili. "Pinili naming manatiling tao ang anak namin dahil yun ang pangarap niya, isang normal na buhay," sabi pa ng ama nito. "Ngunit kailangan namin ng katiyakan at ikaw yun, Kulas," dagdag pa ng ina ni Jenin. Lumapit si Jenin kay Kulas. Niyakap siya ng mahigpit. "Hindi kita susukuan. Kahit ano pa ang mundo mo, tatanggapin ko yun," sabi pa ni Kulas. Bumalik sila sa lungsod. Sa papel, janitor pa rin si Kulas. Area manager pa rin si Jenin.
Ngunit sa likod ng mga dingding ng opisina, may lihim silang daladala. Isang pag-ibig na sinubok ng pagharap sa sakripisyo. Minsan, habang nagwawalis si Kulas sa pasilyo, dumaan si Jenin. "Good morning, kuya," sabi pa nito na naangiti, na sinundan pa ng pagkindat. Ngumiti rin si Kulas, at sa bawat hakbang niya sa sahig na yon, alam niya, ang isang taong handang magsakripisyo ay mas matapang pa sa anumang halimaw.